Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat, sa totoo lang. Alas 4 na po ng hapon dito po sa Pilipinas. Ricky Rivera po, sa totoo lang, para sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging mga overseas Filipino workers sa iba't ibang dako ng mundo. Our prayers are with you. Ito pong very exciting po, magaganap itong week na ito. Bakit? Sangayon sa mga narinig natin mukhang may malaking political challenge na susungin itong ating Vice Presidente Sara Duterte simula ng Wednesday. Bakit ulit? Baka may isang major na desisyon na ipapalabas ang ating Committee on Justice sa mababang kapulungan laban dito nga sa ating Vice Presidente na ngayon ay talagang inaatake, no? Dahil dyan sa impeachment o yung kanyang mga di umano'y paglabag, no, sa ating saligang batas. At marami yung nagsabi within last weekend, lalo tigit ito si Congressman Chua, na matatagpo yung posibilidad, no, na magdesisyon itong mga mababang kapulungan na may probable cause. Ito po daw impeachment laban kay Sara Duterte. So, ba't ito malaga? Ba't palaging ni-iterate itong term na probable cause? Kasi ito po, sangayon po sa ating saligang batas at sa mga desisyon ng Supreme Court hingil po sa impeachment, kapag kahugan niya na may hearing, ang determinasyon lang po niyan ay kung may probable cause. Ano ibig sabihin ng probable cause? Kung may sapat na ebidensya para paniwalaan na isang krimen ang kinumit, no, nitong akusado, ay supisyente na ho yan para magdesisyon laban sa interes nitong suspect na ito. So, ganun din po ang mangyayari. So, kapag ka nagdesisyon po na may probable cause itong Committee on Justice, iaakyat po yan sa plenaryo upang pagdebatihan ulit at pagbotohan. Ngayon, kung may sapat na bilang ito pong mga kongresista natin na pumapabor dun sa finding ng Committee on Justice na may probable cause, agad-agaran pong isasamite sa Senado ito pong kanilang findings para masimulan po yung tinatawag na impeachment trial. So sa ngayon, probable cause ho yan, at para mapatunayan at talagang matanggal sa pwesto itong ating Vice Presidente, kinakailangan mo magdesisyon mismo ang buong kapulungan, lalo tigit ang Senado, dun sa na-commit, no, nalabag ng mga batas di umano ng ating Vice Presidente. So expect po natin na magiging colorful ito starting this week at hindi ho agad-agarang ma-resolve yan. Sapagkat sa pagtataya po natin, talagang marami hong grupo, lalo tigit itong mga malalapit sa kusina at maging yung hindi malalapit sa kusina ay nagsasabi sa pagtataya nila ng mga ebidensya, may sufficient cause to believe that a crime has been committed by the Vice President of the Republic. So yan po, baka magsimula yan ng Wednesday onwards, no, hanggang mga next week yan, hanggat di ma-resolve, no. At ultimate resolution na hinihintay ho ng lahat, ang determination, no, kung may kaso talagang nakomit ang ating Vice Presidente, no, laban sa ating saligang batas at laban sa ating jurisdiction. So expect nyo na ho yan, no, mga kapanalig, o expect nyo na mga kabarangay, no, na magkakaroon ng ganyang senaryo. At sinasabi ho nila na baka paputukan sila nitong August na ito, o yung yung sinasabing gumawa, no, ng isang batas laban sa, no, pangungurakot, no.
Okay, so expect ko natin yan na magiging heightened yung political at malamang sa hindi, malaki rin ang posibilidad na baka hindi galawin itong mga pro-impeachment digital partners at galawin lang po yan nung tinatawag nga nating mga electricity units na pabor o electricity prime electricity ang kinukunan po nila yung mga gasoline o fuel based, no. Pag itong mga kongresista to ay pumabor doon, malamang sa hindi talagang matutuloy itong impeachment trial. So expect ninyo na mas marami pong mga balita ang puputok ngayong linggong ito. So brace na kayo mga Duterte supporter. O tignan nyo na, dahil yung kanilang idol malamang sa hindi, ilalaglag talaga ito ng lower house. At kapag ka malaglag na, no, sa kapangyarihan, expect na rin ho natin na magkakaroon ng mas bago, no, na approach ang pamahalaan dito po sa crisis na ito. Ricky Rivera po sa Totoo Lang.